Hinahabol si Sayen sa kagubatan ng mga grupong armadong lalaki. Sa paghahabulan ay natrap si Sayen at hindi na muling makatakbo. Nang makita niya ang isang bangin, sa ilalim nito ay isang ilog. Itinaas ni Sayen ang kanyang mga kamay, hudyat na ito ay sumusuko na. Lumapit kaunti si Sayen sa kanila. Nang binaba na nila ang kanilang mga baril ay lumapit din ang isang lalaki sa kanya. Nang bigla itong tumakbo at tumalon sa bangin. Sinubukang paputukan ng mga armadong lalaki at babae si Sayen. Ngunit nakatalo na ito agad sa tubig. 3 araw bago ang pangyayari ay umuwi pa siya sa lugar nila sa bahay ng kanyang lola. Tumatakbo itong papunta sa kanilang bahay. Habang binubugaw ang mga hayop, nang makapasok na siya sa kanilang tahanan ay agad nitong nilapitan ang kanyang lola. Binati din siya ng kanyang lola at hinalikan sa noo nito. Sakay ng motor ni Sayen ang lola nito at nagtungo sila sa kapamilya nila upang gawin ang ritual o tradisyon na ginagawa nila bilang isang komunidad na naninirahan sa gitna ng kagubatan at pinoprotektahan ang kagubatan bilang tahanan nila. Nang makuwi na siya sa kanilang tahanan ay nakita niya ang larawan ng ama na hawak-hawak siya noong bata pa siya. Naalala niya kung paano kunin ng mga pulis ang ama at kung paano pinatay ng mga pulis ang isa sa mga katribo nila nang magtangka itong tumakas. Nagpupumiglas ang ama ni Sayen habang pinupusasan ng mga pulis at pinipigilan naman siya ng lola niya na lumapit ito sa ama. Nang ipapasok na ang ama niya sa sasakyan ng mga pulis, tumakbo siya sa ama habang naiyak na kinuha ng mga pulis ang ama niya. Masaya ang kapamilya ni Sayen na muli siyang nakabalik sa kanilang lugar, lalo na si Jose na may gusto sa kanya. Pagkatapos ng kainan nila ay pinuntahan siya ni Jose sa kanilang tahanan. Nag-usap ang dalawa, matapos mag-usap ay niyakap siya ni Jose. Isang araw ay nakita ni Sayen ang lola na pumunta sa kagubatan, kaya naman agad-agad siyang nagmamadali at sinundan ang kanyang lola. Nakarating sila sa dating lugar kung saan dinadala siya lagi ng lola noong siya ay bata pa. Nagtungo ng kagubatan si Sayen sa isang sapa upang maligo at habang naliligo ito, doon ay nakarinig siya ng sasakyan. Agad tumayo at umalis si Sayen upang sundan ang sasakyan ng mga tagalabas. Nakita nito na nagtungo sila sa tahanan nila, sinalubong sila ni Sayen at hinahanap nito ang lola niya, kaya tinawag niya ito. Pinapasok ng lola ni Sayen sa tahanan nila ang mga bisita na sina Antonio at Lira ng mga tagalabas. Habang kinakausap nila ang lola ni Sayen, ay naghanda naman ng maiinom ng mga bisita si Sayen. Inaalok nila Antonio ang lola ni Sayen na ibenta ang lugar nila sa kanila. Hindi pumayag ang lola niya dahil ang lugar na iyon ay sagrado para sa katutubo at sa komunidad nila. Hindi huminto sila Antonio sa pag-alok nito sa lola ni Sayen at bago pa man umalis ay iniwan nito ang calling card niya na kung sakaling magbago ang isip nila ay tawagan na lamang sila. Umalis na sila Antonio sa bahay nila Sayen at papunta na ito sa lugar kung saan sila ay nagmimina. Nang dumaan ang sasakyan nila ay sumabit sa likod ng sasakyan nila si Sayen upang sundan kung saan sila patungo at kung ano ang kanilang plano. Nakarating na sila Antonio sa lugar nila at bumaba na din si Sayen sa sasakyan. Dahan-dahan itong nagmamasid sa ginagawa ng mga taga-taong labas. Sa pag-iimbestiga ay nakarating ito sa tent ni Antonio. Narinig ni Sayen na nag-uusap si Antonio at Lira tungkol sa isang package para kay Antonio na ipinadala pa kinabukasan. Sa pag-uusap nila Antonio at Lira ay tumawag si Maximo, ang ama ni Antonio, na ngamusta ito tungkol sa lupa na maraming cobalt. Sinabi ni Antonio na hindi pumayag ang lola ni Sayen sa pagbenta ng lupa nila na kinagalit naman ng ama ni Maximo. Habang nag-uusap sila ay nilabas ni Sayen ang cellphone niya at nirecord ang mga pag-uusap nila Antonio at ang ama nito. Matapos kausapin si Maximo ay uminit ang ulo ni Antonio, lalo na sa sinabi ni Lira, kaya naman pinalabas niya ito. Lumabas si Lira sa tent ni Antonio. Nang makita ni Antonio ang mukha ng ama sa monitor screen, ay binato niya ang monitor gamit ang bato sa lamesa nito. Nasa labas si Lira at maninigarilyo nang makita nito si Sayen sa gilid ng tent ni Antonio, kaya tinawag niya ang mga tauhan nila upang sundan at hulihin si Sayen. Tumakbo ng mabilis si Sayen palayo. Sumakay si Antonio at ibang mga kasamahan nito sa sasakyan nila upang sundan si Sayen. Habang natakbo si Sayen ay nahulog niya ang cellphone nito. Hinahanap niya ito bago pa man siya mahuli nila Antonio. Tumakbo ulit si Sayen nang mahunt niya ang cellphone niya. Nahulog sa butas ang isa sa mga gulong ng sasakyan ni Antonio, kaya naman ay napilitan silang tumakbo. Dumating din ang iba nilang kasama na tumakbo na din. Habang hinahabol si Sayen ay bigla itong nawala. Nagtago si Sayen sa isang malaking puno. Pagsilip nito ay nasa likuran lamang niya ang mga humahabol sa kanya. Habang siya'y nagtatago,
Pinakiusapan siya ni Antonio na burahin ang nirecord niya sa kanyang cellphone. Narinig siya ni Cyan, ngunit tumakbo ito patungo sa sikreto nitong daanan. Sumabit ito sa isang siplin. Sinubukan siyang hatakin pabalik ng mga kasama ni Antonio. Ngunit huli na ang lahat kaya hinabol nila si Cyan. Ng paghabol nila dito ay nakarating sila sa bangin na may ilog sa ilalim. Nakita nila na nakatawid si Cyan gamit ang zipline at napahinto sila Antonio dahil may bangin. Tumatakbo patungo sa lola ni si Cyan upang sabihin ang kanyang nalaman. Sinabi niya na bubutasin ng mga taong pumunta sa kanila ang bundok na kanilang tinitirhan at kailangan nila na sabihin ito sa kanilang chief. Pinili ng lola niya na si Ilwen na manatili kahit pa nalaman ito na masama ang plano ni Antonio sa kanilang lugar kahit pa may mga armas sila. Dumating sa bahay nila sina Antonio at ang mga kasamahan nito. Kinausap ni Antonio si Ilwen tungkol sa nangyari at pinaliwanag niya dito ang balak nila. Ngunit hindi nagpadala si Ilwen at nagalit kila Antonio. Lumapit ito sa kanya, ganon din si Antonio sa kanya. Sa pag-uusap nila ay nagalit si Antonio at biglang binunot ang baril niya at binaril si Ilwen sa harap ng apo niya na si Cyan. Lumaban si Cyan, ngunit pinatulog siya ng isa sa mga kasamahan ni Antonio. Tinago nila ang ginawa ni Antonio sa lola ni Cyan na si Ilwen. Dinala nila ito sa dayamihan, ganoon din si Cyan. Kinuha ni Ruben ang cellphone nito at tuluyan pinasok sa loob si Cyan kasama ang kanyang lola. Sinunog nila ang lugar kung nasaan sila Cyan at saka umalis. Nagising si Cyan at nakitang nasusunog na ang paligid nito. Tinignan niya ang lola at hinalikan. Sa huling pagkakataon kinuha nito ang pula nitong kasuotan at ang pagmamay-ari ng lola niya. Saka dumaan sa likod at tumakbo sa kagubatan. Narinig nito na nandoon pa sila Antonio. Kaya naman nagpunta siya sa sasakyan nito at pinatulog ang driver nilabas niya ito sa sasakyan at kinuha ang kapiraso ng damit nito. Pagkatapos ay binuksan ni Cyan ang gas ng sasakyan at sinunog ang kapiraso ng damit. Sumabog ang sasakyan nila Antonio. Kinuha ni Ruben ang mga armas nila na baril at nagtatangkang habulin si Cyan. Habang natakbo si Cyan ay naalala nito ang kanyang pag-ensayo. Kasama sila Jose at iba pang kalalakihan, siya lang ang nag-iisang babae sa kanila. Naghihimagsik si Cyan ng hustisya sa pagkamatay ng lola nito. Nagkampo naman sa kagubatan ang mga kasama ni Antonio. Habang nag-uusap-usap sila, hindi nila alam na si Cyan ay nagmamasid sa kanila mula sa malayo. Kinaumagahan ay inatake ni Cyan ang isa sa mga kasamahan nila Antonio. Sinugatan niya ito sa may binti. Nang marinig nila Antonio ang sigaw nito ay nakita nila si Cyan at hinabol ito. Nakarating sila sa bangin. Tinaas ni Cyan ang kanyang mga kamay at bahagyang lumapit sa kanila. Maya-maya pa ay tumakbo si Cyan at tumalon sa bangin. Nahulog si Cyan sa tubig ilog. Habang inaanod ay tumama ang balikat nito sa isang bato ng makaahon na siya ay humanap siya ng bato at iniuntog ang nabli nitong balikat. Umitas siya ng halaman sa gilid nito at nilagay niya ang ninuya niyang halaman sa sugat niya sa kabilang braso. Tinawagan ni Maximo ang gobernador ng lugar nang malaman nito ang ginawa ng anak sa maglola. Kaya naman inasikaso ng gobernador nangyari sa tahanan nila Cyan. Sinabi nito sa pulisya na terorista ang may gawa nito. Hinahanap naman ni Jose si Cyan. Nang hindi ito mahanap ay nagkagulo ang mga tao sa kanilang komunidad dahil sa nangyari may ilang dinampot ng mga pulis. Tumakbo si Jose at bago umalis ay pinikturan ang plaka ng sasakyan ng mga tagalabas. Sa kabilang banda ay iniwan ni Antonio ang nasugatan ni Cyan sa hita. Inutusan ni Antonio si Ruben na patayin ang kasama nila na iniwan. Naglalakad si Cyan sa gitna ng kagubatan. Nakakita ito ng isang hayop at sinabi niya dito na, "Hello Big Brother." Sinundan niya lang ng tingin ang hayop na iyon at saka naghanda ng sarili niya kung paano niya lalabanan sila Antonio. Naghanda ito ng armas at iba pang kagamitan na makikita niya lang sa kagubatan. Samantalang sa paglalakad nila ay napagod si Lira kaya nauna na sila Antonio. Nakasunod naman ito nang makita nila Antonio sa baba na may usok. Pinuntahan nila ang lugar na iyon. Nagpanggap naman si Jose na naaksidente sa isang motor upang i-ambush ang pulis na dumampot sa mga kasamahan nito. Inutusan nito ang mga pulis na iposas nila ang mga sarili at lumuhod at ilapag ang mga armas nito. Binuksan ni Jose ang sasakyan para pakawalan ang mga kasama niya. Huminto sa paglalakad sina Antonio upang magpahinga saglit. Nakita sila ni Cyan at pagkakataon na nito napatayin si Antonio nang biglang humarang si Lira. Natamaan ni Cyan ng pana si Lira sa halip na si Antonio. Pinaputukan nila Antonio si Cyan, ngunit hindi ito natamaan. Tumakbo si Cyan patungo sa tulay. Sinundan siya nila Antonio at nang makarating sila Antonio sa tulay ay pinuputol ni Cyan ang tali. Nagtago sa ilalim ng tulay si Cyan.
nahulog ang paa ng isa sa mga kasamahan ni Antonio. Nang makatayo ito ay pinagpatuloy ni Sayen ang pagputol sa tali, hanggang sa maputol niya ito. Nahulog agad si Antonio at ang lalaking kasama nito. Habang nakipaglaban naman si Sayen kay Ruben, inuntog-untog niya si Ruben at sinipa hanggang sa bumitaw ito at mahulog din. Hinahanap naman nina Jose at ng iba pa si Sayen. Habang nagawa ng isa pang arma si Sayen ay nakita siya ng lalaking kasama ni Antonio. Inatake niya si Sayen at ang dalawa ay naglaban na bubugbog ng lalaki si Sayen. Ngunit si Sayen ay tumayo pa din, nasakal siya ng lalaki. Ngunit nakawala din ito. Ginamit niya ang armas na ginawa upang sakalin ang lalaki sa liig, tinali niya din ang mga paa nito. Kinagabihan ay natutulog si Sayen sa kagubatan nang may narinig itong tao na padating, tumayo agad ito. Nakita si Lira na nagmamakaawa sa kanya na buhayin siya. Sinabi ni Lira ang lahat kay Sayen at binigay din ang cellphone nito kay Sayen. Kinaumagahan ay nagkita-kita sina Jose at Antonio pati si Ruben. Nang magkaengkwentro ito ay bumunot ng baril si Ruben at binaril ang kasamahan nila Jose. Nagising si Sayen sa narinig niya. Lumaban pabalik ang mga kasama ni Jose, ngunit napatay din ito. Nakatakbo pa si Jose palayo sa kanila. Ginising ni Sayen si Lira na pumanaw na. Iniwan niya ito at tumakbo na din. Nakita ni Sayen ang mga bangkay ni na Pedro bago pa man pumanaw ang isa sa kasama nila ay sinabi nito na nasa bundok si Jose kaya umalis na din ito. Nakita niya na may mga pulis na nakamotor kaya naman kinuha niya ang motor nito habang si Ruben ay nakasunod din sa kanya. Naghabulan ang dalawa hanggang sa dumausdo si Sayen, tumilapon si Ruben at tumama sa isang malaking puno na ikinamatay nito. Umalis na si Sayen sakay ng motor nang biglang harangan ni Antonio ng kahoy si Sayen na dahilan ng pagkawalan ng malay nito. Tinali ni Antonio si Sayen sa puno at saka doon kinausap. Sa pag-uusap nila kinagat ni Sayen ang tenga nito, tinutukan siya ng baril ni Antonio. Ngunit pinalo lamang niya si Sayen sa mukha ng baril at siya'y nawalan ng malay. Nagpunta si Antonio sa ilog para maghugas. Nakita ni Jose si Sayen at ito'y pinakawalan niya. Pagbalik ni Antonio ay wala na si Sayen. Nagtago sa malayo sina Sayen at Jose, doon ay nag-usap ang dalawa. Maya-maya pa ay binaril ni Antonio si Jose. Pinapatakbo na ni Jose si Sayen, ngunit ayaw siyang iwan sana nito. Tumakbo si Sayen hanggang sa makarating siya sa dagat, nagtago siya sa ilalim ng tulay ng umahon ay nakita siya ni Antonio at naglaban ang dalawa, na patumba ni Sayen si Antonio sa tubig habang siya ay naglayag palayo. Naabutan siya ni Antonio at sila'y naglaban. Sa maliit na barko pinalibutan naman sila ng helikopter sa itaas. Patuloy na naandar ang sasakyan nila. Habang sila ay naglalaban, hinawakan ni Antonio si Sayen hanggang sa hindi ito makagalaw. Kinuha ni Sayen ang pagmamay-ari ng kanyang lola, tupa, sa bulsa at sinaksak si Antonio sa tagiliran bago tumalon sa tubig. Pagtayo ni Antonio ay tumama na ang maliit na barko sa tulay at nang tumama ay sumabog ito. Nabalitaan ni Maximo ang nangyari sa anak, pinuntahan nito ang kanyang bangkay at tumawag sa telepono na ihinto ang operasyon sa lugar nila Sayen. Nagpanggap si Sayen na si Jose at sumakay sa truck pauwi sa kanilang lugar. Dito na nagtatapos ang pelikulang recap movie. Mag-subscribe para sa higit pang mga iba't ibang videos mapapanood ninyo. Paki-on ang mga notification at mag-iwan ng like para matulungan ang channel. Maraming salamat sa panonood. God bless.